Batang matalino ay batang katulad mo na handang matuto. One, two, three, come on! Kumusta mga bata? Kumusta na kayo? Ngayon naman ang ating pag-aaralan ay sa Mathematics Grade 2, Second Quarter, Week 4. O mga bata, naaalala nyo pa ba ang pinag-aralan natin ng isang linggo? Tungkol sa paglutas sa mga suliraning gamit ang pagbabawas ng buong bilang at pera? Ngayon naman mga bata, magiging madali na ito sa inyo ang ating aralin ngayon. Tungkol din ito sa pagbabawas na may kasamang pagdaragdag. Kaya naman, ang aralin natin ngayon ay tungkol sa orders of operations gamit ang pagdaragdag at pagbabawas na nasa iisang pamilang. O mga bata, pagkatapos ng aralin ito, matututuhan mo ang kahalagahan ng pagsunod sa mga panuto upang maisagawa ang pagdaragdag at pagbabawas na nasa iisang pamilang na pangungusap. Alinsunod sa order of operation. Ngayon mga bata, sa ating pagpapatuloy, maaari mong kuhanin ang iyong module, sagutang papel at ang iyong lapis upang masagbayan mo ang ating aralin ngayon. Ang ating aralin ngayon ay nasa pahina 16 o pahina 16. O handa ka na ba? Magsimula na tayo. Makinig na mabuti mga bata. Ang pagsunod sa mga panuto o mga alituntunin ay lubhang napakahalaga. Ito ang magiging gabay mo upang hindi ka magkamali, tulad ng pagsagot sa mga gawain sa pagkatuto sa asignaturang ito. Kailangan mong sumunod sa bawat panuto upang masagot mo ng tama ang bawat gawain. Ano nga ba ang order of operations, mga bata? Ang order of operations ay isa sa mga paraan upang magabayan ka sa pagtukoy ng wastong sagot sa pamilang na pangungusap na may kasamang pagdaragdag at pagbabawas. Ang pagsunod sa mga panuto o mga alituntunin ay lubhang napakahalaga. Ito ang magiging gabay mo upang hindi ka magkamali, tulad ng pagsagot sa mga gawain sa pagkatuto sa asignaturang ito. Kailangan mong sumunod sa bawat panuto upang masagot mo ng tama ang bawat gawain. Okay mga bata? Gagamitin natin ang order of operation upang maging gabay natin sa pagtukoy sa wastong sagot sa pamilang na pangungusap. Dahil yung pamilang na pangungusap na nasasagutan natin ay magkasama, dalawang operation yung mga bata. Magkasamang pagdaragdag, yun yung may pagdaragdag at pagbabawas sa iisang pamilang na pangungusap. O makinig kang mabuti, tingnan natin. O tingnan mo itong halimbawa. Suriin mong mabuti ang bawat pamilang na pangungusap. Ito yung mga pamilang na pangungusap, grade 2, ayan. Yan ang mga pamilang halimbawa ng mga pamilang na pangungusap na mayroong dalawang operation. Ayan, dalawa. Hindi lang pagbabawas at hindi lang pagdaragdag, kundi pinagsama sa iisang pamilang na pangungusap o sa English ay mathematical sentence. O ang ganitong uri ng pamilang mga bata, ang pamilang na pangungusap na ito ay nangangailangan ng maingat na pagsasagawa upang makuha ng wastong sagot.
maaari mong gamitin ang order of operations. Ayan, kaya gagamit tayo ng order of operation upang maiwasan o hindi ka magkamali. Tingnan kung paano ang pagsasagawa gamit ang order of operation o sagutan natin ito. Tingnan nyo mabuti kung paano natin gagamitin ang order of operation. Ang unang pamilang na pangungusap ay 34 bawasan ng 22 dagdagan ng 35. 34 minus 22 plus 35. Ilan kaya yan? Gagamitan natin ang order of operations. Ngayon naman, grade 2, ang una nating isusolve ay etong may operation na pagbabawas. Ito munang dalawang ito ang una nating sasagutan or isusolve. 34, grade 2, bawasan ng 22, ilan? 34, pag binawasan ng 22, ilan na lang magiging sagot? Tama, ito ay may matitirang o difference na 12 o 12. Next naman. Kokopyahin nyo lang ito, grade 2. Ito naman ang next operation na sasagutan natin. Pagdadagdag naman. Natapos na natin yung unang operation, ngayon naman yung pagdadagdag o addition. O 12, dagdagan ng 35, ilan? 12, pag dinagdagan mo ng 35, grade 2, ilan ang kabuuan or sum? Tama, 40. Ito ay may sum o kabuuan na 47. So, 34 bawasan ng 22 plus 35, ang tamang kabuuang sagot ay 47. Ngayon naman, ang pangalawang pamilang na pangungusap ay 34 minus 29 plus 24. So, sulat natin 34 minus 29 equals, ilan yan? 34 bawasan mo ng 29, ilan ang magiging kabuuan? Okay, ito ay may kabuuang 5. Ang difference or matitira ay 5. Next, ito namang pangalawang operation, addition naman tayo. So, ang gagawin natin ay, susulat lang natin yan, 5 plus 24. O 5 plus 24 equals 5 plus 24, mga bata, equals, tama, 29. 24 minus 29 plus 24 equals 29. Next, dito naman tayo sa 25 plus 12 minus 18. Okay, grade 2. Ganito naman. 25, ito munang operation ng uunahin natin. 25 plus 12. Ilan kaya magiging kabuuan? Sige nga, gawin nyo nga ito. 25 plus 12 equals 25 plus 12 equals, tama, 37. Ngayon naman, ito namang operation, yung pagbabawas naman, 37 bawasan ng 18. Okay, grade 2, sige nga, 37 bawasan ng 18 equals, correct, 19. Kaya naman, 25 plus 12 minus 18, ang kabuuan ay, ang tamang sagot ay 19. Ang apat na
pamilang na pangungusap or mathematical sentence. 24 dagdagan ng 41 bawasan ng 26. 24 plus 41 minus 26. O order of operation, unahin muna natin itong addition. O 24 plus 41, ilan? Pag pinagsama natin ang 24 at 41, ilan ang sum o kabuuan? Correct, 65. Ito ay may sum o kabuuan na 65. Then next naman natin ito, yung pagbabawas minus, okay, minus 26. 65 minus 26. Ang kabuang sagot, pag ito ay ginawa natin, ang 65, bawasan mo ng 26, ang tamang sagot ay correct, 39. So, kaya naman, 24 plus 41 minus 26, ang tamang sagot ay 39. O naunawaan nyo ba mga bata? Alin sunod sa order of operations? Mga bata, kailangan nating isagawa ang from left to right na paraan upang masagot ng wasto ang bawat pamilang na pangungusap. Sinasabi dito mga bata na tuwing magsasagot tayo ng order of operation, gagamitin natin ang from left to right na paraan. Paano yun? Mag-uumpisa ka sa kaliwa, papunta sa kanan. Katulad ng ginawa natin kanina, di ba? Nag-umpisa tayo dito sa kaliwang bahagi. Papunta sa kanan. Yan, papunta sa kanan. Dito muna tayo mag-uumpisa, papunta sa kanan. Kasi hindi tayo pwedeng mag-umpisa dito sa kanan pa kaliwa. Kasi magkakamali tayo. O, naintindihan nyo ba yon mga bata? Okay, ngayon naman mga bata, subukan nating sagutan ito. Subukan mo nga ito sa iyong papel. Tandaan, gumamit tayo ng order of operations at lagi tayong gagamit ng paraan ng from left to right. So, ang gagawin natin ay, umpisahan natin dito sa pagdadagdag. So, 24, dagdagan natin ng 41, ilan mga bata? 24, dagdagan ng 41, ito ay may sum o kabuuan na 65. Very good. 65. Okay. Next, eto naman. Yung sagot na 65, ibabawas naman natin yung 26. So, 65 minus 26 equals, ang 65 mga bata, pag binawasan natin ng 26, ang difference or ang matitira ay 39. 39. Kaya naman, 24, dagdagan ng 41, bawasan ng 26, ito ay may sagot na 39. Next, dito naman tayo. Sa 19 plus 37 minus 34. Okay, sige, gagamit tayo ng open and close parenthesis. 19, kopyahin lang natin, plus 37. I-group natin sila grade 2, i-group gamit ang open and close parenthesis. So, 19 plus 37 equals, 19 plus 37, 19 dagdagan ng 37, ang kabuuan nito ay, ang sum ay, correct, 56. Next na operation naman, pagbabawas. 56, bawasan ng 34. Yan, i-group natin siya, di ba? I-group lang natin. O 56, bawasan ng 34,
ito ay may kabuang 22. So, 19 plus 37 minus 34 equals 22. Dito naman, sa pangatlo, 68 minus 15 plus 23. 68 minus 15, ilan kaya? Equals. 68, bawasan daw ng 15, grade 2. Ilan ang matitira kapag binawasan natin ang 68 ng 15? Ilan ang matitira? Tama. Ang difference or matitira ay 53. Next, kopyahin lang natin 53. Ang susunod nating operation ay addition plus 23. Okay, 53 plus 23, grade 2, ilan? Ang 53 plus dagdagan mo ng 23, ay ito ay may sum o kabuang 76. Very good. 76. Kaya naman, 68, bawasan mo ng 15 plus 23 equals 76. Diba madali lang? O next, eto naman. 9, bawasan ng 73. Okay mga bata, kung nahihirapan kayo ng naka-horizontal na position, yung bilang, pwede nyo itong gawin sa vertical o patayong ayos. Halimbawa, 91 minus 73 equals, o diba, ang isa ba pwedeng bawasan ng 3? Diba hindi pwede? Ang gagawin natin, manghihiram tayo. Manghihiram tayo sa kanyang katabi na 9. So, yung 9 magiging 8. At yung 1 magiging 11. 11 bawasan ng 3 equals 8. Ngayon naman, 8 bawasan mo ng 7, ang 8 bawasan ng 7, ilan na lang ang matitira pag binawasan yung 8 ng 7? Tama, isa na lang ang matitira. Kaya, 91 minus 73 equals 18. Okay. Ito naman, plus 58. O 18 plus 58, grade 2. Ang 18, dagdagan natin ng 58. Ilan ang magiging kabuuan? 18 plus 58 equals 76. Correct? 76. O kaya naman, 91 minus 73 plus 58 equals 76. O diba? Napakadali lang. Sunod. Ngayon naman mga bata, para sa gawain sa pagkatuto, bilang isa, kopyahin mo lang ang mga sumusunod na pamilang na pangungusap upang makuha ang wastong sagot. Piliin ang tamang sagot mula sa mga pagpipilian na nasa katapat nito. Gawin ito sa iyong sagutang papel. O para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 2, kopyahin ang mga sumusunod sa iyong sagutang papel. Sagutin gamit ang order of operation sa kabilang hanay.
Piliin ang numero ng tamang sagot na nasa loob ng mga mansanas. Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Sa 23 plus 46 minus 34, ilan kaya ang magiging sagot? O sige, sabihin natin. Ang 23, kapag dinagdagan mo ng 46, ang magiging kabuuan ay ilan? Okay, ito ay 69. 69. Okay naman, minus, ganito lang din ang gagawin nyo, grade 2, minus 34. O, 69 bawasan ng 34. Yun naman, kung nahihirapan kayo sa katulad nito, grade 2, na lang ayos, gawin nyong patayo. O, halimbawa, 69 minus 34 equals, o 9, bawasan mo ng 4, equals 5. May 5 matitira. O 6, bawasan mo ng 3, ang matitira ay 3. So, kaya 69 bawasan mo ng 34, ang kabuuan ay 35. O, kaya naman, nasaan ang 35 dito? Ito ang tamang sagot sa number 1. So, 23 plus 46 minus 34 equals 35. O, diba? Napakadali lang mga bata. O, gawin nyo na ang 2, 3, 4, and 5. So, ngayon naman mga bata, para sa inyong gawain sa pagkatuto, bilang 3, sagutin ang mga sumusunod na pamilang na pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Okay, ulitin ng ma'am. O sige, sasagutan ng ma'am yung unang bilang. 26. O, sabayan nyo rin ako para kayang-kaya nyo nang gawin yung mga matitira. O, 26 dagdagan ng 12. O, 26 dagdagan ng 12, ilan? Ito ay may kabuang 38. Ang galing, tama. 38. O, next, minus 18. O, 38 minus 18, ilan ang kabuuan? Meron itong matitira o difference na correct, 20. O, kaya naman, 26 plus 12 minus 18 equals 20. O, ito namang pangalawa, number 2. 42 minus 14, 42 minus 14, 42 minus 14, 42 minus 14. O, diba? Yung tuba pwedeng bawasan ng 4? Diba hindi pwede? Kaya naman, manghihiram tayo sa 4. Yung 4, pag binawasan ng isa, magiging 3. At yung 2, magiging 12. Ayan, magiging 12. So, pwede na bang ibawas ang 12 sa 4? Tama. O, 12, bawasan mo ng 4. Ilan ang matitira? Okay, ito ay may matitirang 8 o 8. Next, 3, bawasan ng isa, ang matitira ay 2. So, 42, bawasan mo ng 14, ang sagot ay 28. Okay, 28. Now, plus 25. O, 28 plus 25. Isulat natin dito yung sagot nito ha, equals 28. Ngayon, 28, bawasan natin na, 28, dagdagan natin ng 25, ilan ang magiging kabuuan? Pag nahihirapan ulit kayo ng ganitong position,
pwede nyo ulit yung gawing ganito. 28 plus 25. Okay, o, di ba madali lang? O, 8, yung 8 daw pag dinagdagan ng 5 ilan? Okay, 13 or 13. O, anong gagawin natin? Okay, carry 1. Carry 1. Ito, sa tapat ng 8 at 5 yung 3, 13. Next, 1 plus 2, 3 plus 2, 5. Okay, 5. Kaya ang kabuuan ay 53. So, 28 plus 25 equals 53. Kaya naman, 42, bawasan mo ng 14, dagdagan mo ng 25, ang tamang sagot ay 53. Okay, dito naman tayo sa number 3. O, number 3 naman tayo. 29. Dito naman. 29 minus 23 equals, 29 minus 23. O, di ba madali lang yan? O, ganun din ulit ang gawin mo. O, 29 minus 23 equals, 9 bawasan ng 3, ilan? Okay, 6 or 6. 6 yan na. Okay, 2 bawasan ng 2. Okay, 0. Kaya ang sagot dito ay 6. Next, sunod na operation ay addition naman o pagdadagdag. 6 plus 18 equals, 6 plus 18. Ang 6 pag dinagdagan ng 18 may kabuang 24. Okay, kaya naman 29 minus 23 plus 18 equals 24. Dito na tayo. Okay, 23 minus 27. O, paano gagawin natin? Okay, 33. Ganun lang ulit, para hindi kayo malito. 33 minus 27. And ito, dahil hindi pwedeng ibawas ang 3 sa 7, manghihiram tayo sa kanyang katabi. So, yung 3 magiging 2. Yung 3 magiging 13. Ngayon, pwede na tayo magbawas. 13 bawasan ng 7, ilan ang matitira? 13 bawasan mo ng 7 equals 6. Next, yung isa naman. 2 bawasan mo ng 2, 0. O kaya 33 minus 27 equals 6. O next, plus 14. Okay, 6 plus 14 equals, very good, 20. 6 plus 14 equals 20. Kaya naman, 33 bawasan ng 27 plus 14 equals 20. O, di ba mga bata, napakadali lang naman ang gawain sa pagkatuto bilang 3. O kaya ngayon, sagutan mo na ang bilang 5, 6, 7, 8, 9 hanggang 10. Next, o para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 4,
Kopyahin ang mga sumusunod na pamilang na pangungusap. Piliin mula sa hanay B ang titik ng tamang sagot. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ang gagawin mo, pagkasagot mo nito, hahanapin mo sa hanay B yung letra ng tamang sagot. Halimbawa, katulad nito, number 1, 27 plus 11 equals 38. 38 minus 19. Ganun lang din. O, 38 minus 19 mga bata. 38 minus 19 equals, yung 8 hindi pwedeng bawasan ng 9, di ba? So, manghiram tayo sa 3. Yung 3 magiging 2 at yung 8 ay magiging 18. So, 18 bawasan ng 9 equals, okay, ang 18 pag binawasan mo ng 9, ang matitira sa 18 ay 9. O, 2 bawasan ng 1, ang matitira ay 1. Kaya naman, 38 minus 9 equals 19. Okay? So, 27 plus 11 minus 19 equals 19. Letter C, 19. O, naintindihan nyo ba? Okay. Suriin ang mga datos na nasa talahan na yan. Sagutin ang mga tanong na nasa ibaba. Gawin ito sa iyong sagutang papel. O, ito naman, may problem, grade 2. Si MR ay inutusan ng kanyang ina na bumili ng lulutuing ulam sa palengke. Bumili siya ng isda at gulay. Ito yung mga pinamili niya, pati yung halaga. Yung isda, ang halaga ay 48 pesos. Yung gulay naman ay 35 pesos. Ngayon, sasagutan niyo itong tanong. Tanong sa number 1. Ano-ano ang mga biniling lulutuing ulam ni MR? O ano-ano daw yung biniling lulutuin ni MR? O ano-ano yun? O, sulat niyo ang sagot. Pangalawang tanong. Magkano lahat ang halaga ng pinamili ni MR? O magkano daw ang halaga kung ang isda ay 48 pesos, kung ang gulay ay 35 pesos, o magkano lahat ang nagastos ni MR? Pangatlo, si MR ay nagbigay ng 100 piso, 100 pesos sa tindera. Magkano na lang ang kaniyang sukli? O kung 100 pesos ang pera ni MR, magkano na lang ang sukli niya? Kung ang napamili niya ay 48 pesos at 35 pesos, pag pinagsama ito, magkano? O ilan na lang yung magiging sukli sa 100 pesos? Kung binawasan ng 100 pesos ng 48 pesos, tsaka 35 pesos, ilan na lang ang matitira? Di ba napakadali lang? O di ba napakadali lang mga bata? Inaasahan ko na meron kayong natutunan sa ating aralin ngayon. Kung medyo nakalimutan nyo at may hindi kayo naintindihan, maaari nyong balikan ang video na ito at pag-aralang muli. Okay mga bata, maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita tayong muli sa susunod nating aralin.